Mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, marami ang tahimik na naghihirap. Ngunit darating ang araw na lilipas ang lahat ng ito. Ang takot, pang-aapi at kabiguan. Kaya kayong mga kalaban at dayuhan, huwag niyo akong salingin. Noli Me Tangere. Pepe, mula pa kanang umaga ay wala kang kinakain. Tingnan mo ang iyong sarili, maputla ka na. At ubos na ang iyong lakas. Inuubos mo mismo sa gawain ito. Hindi ito pwedeng pagpalipad mo. Bawat salita ay sinusulat pa isang sigaw para sa ating mga kababayan. Ang mga pang-abusong nakita ko, ang mga pagdurusang kanilang kinipis, ay kailangan malaman po ng natin. Alam ko iyan. Ngunit, hindi mo maliligtas ang mundo kung wawasakin mo naman ang iyong sarili. At kumusta naman ang pera? Narinig kong humihingi na ng mas malaki ang tagalimbag. Naubos na ang iyong pera, hindi ba? Tama ka. Halos wala na akong sapat na pera para makakain. Lalo na pambayad sa paglilimbag. Natatakot ako baka mapilitan akong huminto kahit nasa kalagitnaan pa lamang. Kung hindi ko matatapos ang kwentong ito, tila ba ay pinagkakanulo ko ang ating bayan. Feeling ko, hindi iyan nangyayari. Kung kailan malapit nang matapos ang gawang makakapagpabago sa ating bayan magpakailanman, Maximo! Anong ginagawa mo rito? nabalitaan ko ang iyong programa. Ito, tanggapin mo ito. Sapat na ito para sa paglilimbag, sa papel, at sa lahat ng kailangan mo. Tanggapin mo ito. Hindi ko ito matatanggap, kaibigan ko. Sobra ito at wala akong paraan para mabayaran ito. Bayaran mo ako sa pamamagitan ng pagtatapos ng aklat na ito. Noli Me Tangere, huwag mo akong hawakan. Sa loob ng mahabang panahon, sinasabihan tayo na manahimik na lamang at huwag suwayin ang mga makapangyarihan. Ang aklat na ito ang magiging tinig. Ibubunyag nito ang kasakiman, kasinungalingan at kawalan ng katarungan na lumalaganap sa ating lupain. Iyon ang sapat na kabayaran. Maraming salamat. Hindi ko lamang isang kaibigan, kundi kapagligtas ng gawain nito at ng ating bayan. Kapag nalimbag ito, kakalat ito tulad ng apoy. Babasahin ito ng bawat Pilipino at makikita nila ang katotohanan. Tama ka. At marahil magkakaroon sila ng lakas loob para baguhin ang takbo ng pangyayari. Narito na ang bunga ng ilang tao paghihirap, pagdurusa at pag-asa. Noli Me Tangere. Sana ay mabuksan ito ang mga mata. Sana ay gisingin ito ang mga puso. Sa aking mga kababayan, basahin ninyo ito at alamin ninyo na hindi kayo nag-iisa. Na ang pagdurusa na naranasan ninyo ay totoo at ang pagbabago ay posible. Ikaw ang una at huling pag-ibig ng buhay ko. Tahanan, itong taon ko sa Europa. Wakas,
Puro tawirin. Gusto mo, anak ko! Nakabalik ka na pala. Kala ko hindi ka na muling uuwi pa. Paano naman hindi ako uwi, Kapitan Tiago? Dito ang aking tahanan. At kayo po, parang pangalawang ama ko na rin kayo. Halika, halika. Naghihintay sa'yo si Maria Clara. Araw-araw siyang naghihintay kung kailan ka darating. Maria! Crisostomo, nakarating ka nga. Maria, nangako ko na babalik sa iyo. Walang anuman sa Europa, sa buong mundo, makapagpipigil na babalik sa piling mo. Naghintay ako. Araw-araw ako naghintay sa iyo, Crisostomo. Bilang pagtanggap sa ating mahal na si Don Crisostomo Ibarra na umuwi galing Europa, nakita niya ang iba't ibang panig ng mundo. Marami siyang natutunan. At ngayon, nagbabalik siya upang ibahagi ang kanyang mga kaalaman sa atin. Europa? Ano pang matutunan natin sa mga banyagang iyon? Sila ay mga erehe at wala silang alam sa ating mga kaugalian. Bakit pa kailangan pumunta roon sa ibang bansa na mayroon naman tayo, ang ating Diyos, ang simbahan na ang tanging tamang landas? Pumunta po ako upang matuto, Padre. Upang makita kung paano natuturo ang karunungan ng ibang bansa. Paano itinaguyod ang kanilang lungsod at paano namumuhay ng payapa. Naisip ko po na marahil ay matutunan tayo upang umunlad ang ating bansa. Umunlad? Mga kalukuhan na ang sinasabi mo. Ang lupang ito ay pinagpala ng Diyos at tayo, ang simbahan, ang tagapangalaga nito. Hindi natin kailangan ang mga kaisipan ng mga banyaga. Hindi namin kailangan pababago. Pakiusap, Crisostomo. Huwag mo na siyang sagutin pa. Ang kabataang ito ay puno lamang ng matayog na mithiin. Padre? Hindi pa niya lubos na nawaan kung paano umiikot ang mundo dito sa atin. Matayog na mithiin? Siya ay hanga lamang. Akala niya na pupunta siya rito at diktaan tayo sa ating mga gagawin? Hindi tayo magpapadikta. Atin ang tahanan ito. Ating mga patakaran ito. Hindi ko po nais makipagtalo, Padre. Ang tanging hangarin ko ay makatulong sa ating mga kababayan. Nais kong bumuo na kinabukasan kung saan sila hindi na nanatiling mangmang, hindi aapihin, at hindi na nanatiling takot. Kung ganon, isa kang panganib sa ating lahat. Tandaan mo ang sabi ko, binata. Pagsisisihan mo ang mga salitang ito. Naku po. Napakalakas ng kapangyarihan ni Padre Damaso. Masama ito. Napakasama. Oh, nandito na pala kayo. Ba't ngayon lang kayo nakauwi? Nanay, sinabi ng sakristan mayor. Sabi niya po nagnakaw daw ako ng 2 gintong barya mula sa simbahan. Ano? Ikaw? Hindi ka naman nagnanakaw. Mabuti kang bata. Hindi po totoo yan, nanay. Pinalo po nila si Crispin. Sabi po nila na ikukulong daw po siya hanggang sa mabalik namin ang pera. Pero wala naman po kaming pera. Mga anak ko, huwag kayong matatakot. Sasabihin ko sa pari ang lahat. Maniniwala siya sa akin. Nandito sila! Hulihin ng mga mananakaw! Crispin! Anak ko!
Crispin! Basilio! Nasaan ang mga anak ko? Basilio! Nasaan kayo mga anak ko? Ay! Nandito po ako! Basilio po ito! Basilio? Sino si Basilio? Dalawang anak ko, natin sila. Nanay! Ako po ito! Ang anak niyo po! Ay, oo. Kamu-kamu nga yung anak ko. Pero nasaan kaya si Christine? Nangako siya na babalik siya. Nanay! Nagsalita ka tungkol sa reforma, Crisostomo, tungkol sa pagpapatayo ng mga paaralan at pagbabago ng mga batas ng dahan-dahan at mapayapa. Tama, ang dahas ay nagdudulot lamang ng panibagong dahas. Kung tayo ay lalaban gamit ang espada, mawasakin lamang nito ang ating bayan. Kailangan natin magtayo at bumuo, hindi sumira. Pagkakaisa, katarungan at edukasyon. Ito ang mga sandatang kailangan natin. Sana'y maniwala rin ako riyan. Ngunit alam ko na kung ano nangyayari sa mga taong hinihingi lamang ng pagbabago. Pinapatahimik sila, pinaparusahan sila. Ang mga makapangyarihan ay hindi gusto ng katarungan. Ang gusto nila ay mapatatili ang kanilang kapangyarihan. Kung gayon, kailangan natin ipakita sa kanila na ang katarungan ay mas kapangyarihan sa kaysa sa kanila. Na ang bayan ay hindi mananatiling takot habang panahon. Bata ka pa, puno ka pa ng pag-asa. Mas matanda na ako at mas marami nang nakikita. Nakita ko ang mga pamilyang nawasak, mga taong pinatay dahil sa pagsasabi ng totoo. Minsan ang tanging paraan upang ayusin ang sira ay gibain at muling simulan ang lahat. Daan niya na puno ng dugo, Elias. Hindi ko matatahak ang daang iyan. Naniniwala ako sa kabutihan. Naniniwala ako na may kakayahan ang mga tao na magbago. Kung gayon, idinadalangin ko na sana itama ka para sa ating lahat. Hanapin siya! Huliin ang taksi! Crisostomo! Bilis! Nandito sila upang patayin ka! Hindi ako tatakas. Wala naman akong ginawang masama. Kailangan mong mabuhay. Kung mamamatay ka, mamamatay lahat ng iyong mga pangarap. Halika na! Bilisan mo! Malapit na sila! Bakit? Ang pagnanais ba ng mabuti ay masama? Para sa kanila, ang kabutihan ay isang panganib. Natatakot sila sa mga bagay na hindi nila makontrol. Halika na! Huwag kang kumawa ng anumang ingay. Kahit ano ang marinig mo, huwag kang lalabas. Hindi. Hindi ko hayaang harapin mo sila mag-isa. Mayroon kang tungkulin, Crisostomo. Kailangan mong mabuhay upang tapusin ang iyong sinulan. Upang maipatayo ang paaralang iyon at upang ipaglaban ang ating bayan. Kung mamamatay ka kasama mo lahat ang pag-asa. Elias! Sige na, Crisostomo, at tandaan mo, marami pa tayong katulad, mga taong naniniwala sa pagbabago. Dito! Hali kayo! Kung may lakas kayo! Ginoo! Nagsusugatan po ba kayo? Ikaw yung bata. Hindi ba? Opo. Tumakas po ako. Matapos nilang dali ng kapatid ko. Ang nanay ko, hindi niya na po ako nakikilala. Umupo ka rito. Kaunti na lang oras ang natitira sa akin. Dumudugo po kayo. Wala iyan. Makinig ka, Basilio. Matatag ka. Nakaligtas ka sa mga bagay na ikinasawi ng marami. Kapag lumaki ka na, Basilio, huwag mong hayaang namunin ka ng puot at galit. Ngunit huwag mo rin kalimutan ang nangyari sa iyong pamilya at sa mga kababayan natin. Ano po ba ang dapat kong gawin? Mag-aral ka, lumago ka, maging malaya ka, at kung kaya mo, tulungan mo rin ang iba.
gagawin mo ito. Kakatulong ito sa pagbuo mo ng bagong buhay. Ngayon, umalis ka na bago susunodin mo ito. Ginoo, maraming salamat po. Ito po. Yes, naalan mo ang iyong buhay para sa ating pangarap. Ito sa iyong sakripisyo. Malayo pa ang aking nilalakbay. Marami pa paghihirap at paglalaban na ang darating. Ngunit magpapatuloy ako. Paglalaban ko ang katarungan. Tatayo ko ang paralang iyon. Para sa iyo, para kay Sisa, para kay Crispin, para sa ating lahat. Pagnulim ni Tangere ay hindi lamang isang kwento. Ito ay isang salamin na itinapat sa ating lipunan. Ipinapakita nito sa atin ang mga sugat, ang sakit, at ang kawalan ng katarungan na matagalan natin ipinagwawalang bahala. Ngunit, ipinapakita rin ito ang pag-asa, ang pag-asang kahit sa pinakadidilim na panahon, may mga taong handang tumindig, magsakripisyo, at lumaban para sa kung ano ang tama. Ang pagbabago ay hindi madali. Nangangailangan ito ng katapangan. Nangangailangan ito ng mahabang pasensya. Ngunit ito ay posible. Ang katarungan ay hindi lamang isang pangarap. Ito ay isang layunin na dapat nating pagtulong-tulungang makamit ng sama-sama. Behind the scenes. Maya Clara. Bayot. Ay, joke lang ito eh. Joke lang ito. Oh, ala. Sige. Ako? Darating ka. Darating! Dagan. Europa, ano bang matutuhan natin sa mga dayuhang yon? Pumunta. Nasangit ah. Sige, be. Family picture, be. Sige. Go. Hindi pa niya lubos na nawaan ang takbo ng buhay. Ang kabataan nito. Sige. Nangipit ka, ay mautaan. Tangina mo, ako pa yung una. So much to learn and see. Come on, dedication. Sige na! Hindi ko hayaang harapin sila mag-isa. Wow. Hindi po totoo yan, nanay. Tinalo po nila si Crispin. Okay, go! Ayun.